Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1118 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga malalaman natin? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yun ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated agad sa mga paparating na mga video. Spoiler man, theory o mga chapter patungkol sa One Piece, meron tayo niyan dito sa channel. Malapit na tayo mag 30k subscribers. Salamat at tuloy lang sa suporta mga katambay. O paano, simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa nga ang chapter dito sa pagkabagsak ng Iron Giant. Buhat nung pag-atake nga ni Saint Mercury. Tinamaan nga dito yung mga barko ng mga Marines. Nagsitalunan na yung mga yon dahil nga ang laki nitong Iron Giant at madudurog sila pag nadaganan nito. Yung mensahe pala ni Vegapunk ay hindi pa tapos. Medyo nagkakaroon lang ng lagging pero mukhang magpapatuloy pa nga ito kung babangon pa yung Iron Giant. Dahil nga nasa kanya yung Denden Mushi. Itong Iron Giant naman ay nagsasalita at hinahanap nga itong si Joy Boy. Kanina nga lang daw ay andun yon sa paligid niya. Akala daw niya makakasalubong niya ito sa isla at makikita niya na ulit. Nasa na daw ba si Joy Boy? Habang lumulubog nga itong Iron Giant ay biglang lumitaw naman itong si Saint Mercury sa harap ng mga Marines. At nagulat nga sila dahil ano daw yung nilalang na yon? Sobrang laki. Baboy daw ba yon o mammoth? Ano daw ba talagang meron sa isla ng Eggheads? Sa kabilang dako naman ng mundo ay nag-aantay pa din ng mga tao sa mensahe ni Vegapunk. Dahil nga natigil ito, nasabi ng ilan na ano daw nangyari? Bakit nawala? Ano daw kayang dahilan nung pagka-disconnect ng video? Napatanong naman yung isa na bakit naman daw papatayin ng kung sino ang isang genius na katulad ni Vegapunk. Ganon din ang mga tao sa Alabasta na papatanong kung bakit nangyari kay Vegapunk yun. Sabi nga ng isa dito na ibig sabihin daw na talagang may pumatay dito dahil nga daw may nasabi si Vegapunk na malaking kasalanan. Yung world government daw kaya talaga yung gumawa nun. Sabi naman ng isa na hindi daw maaari yun dahil kung natatandaan nila bago mai-broadcast yung mensahe, eto nga daw si Luffy ay hinostage si Vegapunk. Malamang daw na si Luffy talaga ang gumawa nung kay Vegapunk. Doon din sa Dressrosa ay nagtataka din na magagawa daw ba talaga ng world government yon sa pinakamatalinong tao sa buong mundo. Malamang daw kahit may kasalanan yon na maliit lang ay hindi daw nila mapapatay si Vegapunk. Si Leo naman dito ay parang nakukumbinsi na sa sinasabi ng mga tao at ginawa daw pala talaga ni Luffy yon. Si Rebecca naman dito ay nakasimangot na nakatingin kay Leo at napasabi na talaga daw ba. Ang kulit nung dalawa. Samantala tinatawagan naman ng mga Gorosei itong si York at tinanong kung ilan pang mga Vegapunks ang natitira. Sinabi naman nito na bukod nga daw sa kanya ay dalawa pa. Si Lilith nga daw ay nandun sa taas ng Labo Stratum at si Atlas ay nandun sa likod ng isla at nagmamadali na nga dito yung mga Gorosei. Kailangan nga daw nilang tapusin yung mga yon. Yung punk records nga daw ay magkakaroon pa din ng mga impormasyon at lalaki pa ng tuloy-tuloy kahit wala na nga daw si Vegapunk. Mapapakinabangan daw nila yon sa pamamagitan ni York. Yung dalawa pang natitira na Vegapunk ay hindi na nga daw kailangan. Sa likod naman tayo, naganda na nga maglayag dito ang barko ng mga Giant at sinasagasaan nga nila yung mga barko ng mga Marines dahil nga papaalis na at itong sila Luffy nakaabot na nga din at tumalo na itong tatlo. Nakasampa na sila Luffy at itong sila Dory at Brogy ay nakasabit nga sa barko. Tuwang-tuwa si Bonnie nang makita niya si Luffy at syempre yung mga bida natin tuwang-tuwa din. Si Luffy nga dito ay nakita yung sobrang laking barko at enjoy na enjoy. Hinahanap naman ni Brogy si Usopp, nasa na daw yun. Si Chopper ganun din hinahanap nila. Habang papaalis nga yung barko ng mga Giant ay naiwan yung ibang mga Marines. Sinabi nga dito ng ilang mga Marines na habulin daw nila yung mga yon. Di daw nila dapat patakasin yung mga yon dahil madami daw silang barko. Sabi naman ng isa ay masyado daw matitibay yung mga Giant, baka daw di nila kayanin. At natanong nila kung okay lang daw itong sila Bluegrass at si Dal. At ito nga, makikita natin na naging bata yung dalawang Vice Admiral. Kagagawan to ni Bonnie. Inis na inis nga dito si Dal kay Bonnie. At namangha naman si Bluegrass sa powers ni Bonnie dahil ang galing daw. Si Bonnie naman habang papaalis yung barko ay nakangiti at parang iniinis yung dalawang Vice Admiral. Sabi nga nito na mukhang mapapagalitan yung mga Marines na yon dahil nakatakas nga daw siya. Makikita din natin dito na ligtas din si Kashi dahil nga diba nasuntok to ni Dal. Niloko pa ni Oimo itong si Kashi na anyari daw kay Kashi, parang nabugbog. Tuwang-tuwa naman si Luffy nang makita niya itong dalawang Giant. Tinawagan na ni Sanji sila Nami at papaalis na nga daw sila. Ano daw bang lagay nila sa taas? Sabi naman ni Nami na nakasunod lang daw sila. Makakaalis na daw sila doon ng maayos dahil nga daw sa ginawa ni Edison. Pero kailangan daw nila sila Sanji para makalanding nga sila doon sa barko ng maayos. Sabi naman ni Sanji na oo naman daw si Nami, si Lilith at si Robin ay priority daw niya. Makakaasa daw sila. Kahit nga daw lumubog pa sila ay ililigtas daw sila ni Sanji. Nag-react naman si Usopp na bakit daw hindi silang lahat ang ililigtas. Lap trip na naman. Ilang saglit lang ay may natanong nga
nga si Sanji sa di kalayuan. At yung lumilipad na yon ay itong si Saint Mars na papalapit sa barko ng mga giant. Nang makita yun ni Sanji ay napasabi to na Gorosei na naman daw. Di nga daw talaga sila titigilan ng mga yon. Si Luffy naman dito ay kumakain dahil pinaghanda nga siya ng giant chef. Sinabi nga nito na siya daw pala si Luffy. Bilin nga daw ng mga kapitan niya na malakas nga daw itong kumain kaya naghanda siya ng maraming pagkain. Pero hindi daw niya plano na ihanda yun ng sabay-sabay kay Luffy. Nagsorry naman si Luffy at sinabi na kailangan daw niya mabusog. Magluto na lang daw ulit itong chef ng mga giant. Sabi naman nung chef ay sige daw, lakas daw pala talagang kumain itong si Luffy. Sa labas ng barko ay ito na, umatake na si Saint Mars. Sinangga naman ng ilang mga giant yung apoy na binubuga ng Gorosei. Napigilan nga ng ilang mga giant yung atake ni Saint Mars pero kumalat pa din dito yung apoy. At kailangan nga daw nilang patayin yon dahil hindi sila makakaalis doon. Nakita din ng ibang mga marines ang Gorosei at natakot sila dahil sobrang laking ibon daw nito. Nagpasalamat naman sila Sanji doon sa ibang mga giant na sinalag yung atake. Si Bonnie nga ay iniintindi si Kuma at kailangan daw nilang ialis doon si Kuma. Tumulong naman si Atlas. Sila Dory at Brogy naman ay nainis na dito kay Saint Mars na sabi nga nila na di daw talaga nila matatakasan yung mga Gorosei. Kung nakakalipad daw yung mga yon ay susundan daw sila nito hanggang sa dulo ng mundo. Sabi nga ni Saint Mars na wala daw ni isa sa kanila ang makakatakas. Bigla na lang umalo ng malakas at parang may lindol. Naramdaman nga yun ng mga bida natin at ng mga marines. Bakit daw umaalon? Totoo daw pala na tumataas na yung tubig. Bigla naman nagsalita si Luffy. Nabusog na daw siya at tumutunog na yung drums of liberation. Nag-transform na nga si Luffy sa Gear Pip. Bigla naman kinabahan si Saint Mars sa nangyayari. Lumitaw nga si Luffy sa harap ni Bonnie. Namangha nga si Bonnie kay Luffy dahil naging nika nga ito. Sabi naman ni Luffy na yun na naman sinasabi ni Bonnie. Sino daw ba yun? Itong sila Dory at Brogy naman tuwang-tuwa dahil naririnig nila yung drums of liberation. Sabi naman ni Dory na para nga daw may kasiyahan pag tumutunog yun. Sabi naman ni Brogy na loko daw talaga si Dory. Bakit daw sila sumasayaw? Paano daw nila mapapatay yung apoy na kumakalat? Ang kulit. Si Luffy naman dito ay kinukulit nga si Bonnie. Di ba daw gusto nito na talunin yung mga marines? Sabi naman ni Bonnie na hindi daw siya makakasabay kay Luffy pag normal lang yung anyo niya. Sabi naman ni Luffy na kaya daw yun ni Bonnie. Hindi nga daw niya alam kung paano tumatakbo yung powers nito pero alam daw ni Luffy na kayang gawin yon ni Bonnie. Naalala nga ni Bonnie yung moment na pinakita ni Luffy yung itsura niya kapag malayang malaya siya. At ayun, biglang ginamit ni Bonnie yung distorted future niya at sinabi na bigyan nga daw siya ng future kung saan malayang malaya siya. At eto na, biglang nag-transform si Bonnie na isang giant Nika. Tuwang-tuwa si Luffy sa nangyayari. Ang gandang sineto, dalawang Nika sa isang lugar. Ang lupit, habang nangyayari yon ay si Kuma nakatingin lang kay Luffy at Bonnie na parang masayang masaya siya sa nangyayari. Tuwang-tuwa nga yung mga giants sa nakita nila na dalawang Nika yung nasa barko. Itong mga marines naman ay nagulat dahil bakit may dalawang maputi na giant ang sumulpot. Natulala na nga lang si Saint Mars dito sa nakikita niya. Bigla naman sinabi ni Luffy na umpisahan na daw nila. Umoo naman si Bonnie. Papunta na nga itong iba pang mga Gorosei sa likod ng isla at medyo kinabahan nga yung mga yon nang maramdaman nila yung matinding puwersa na nandun. Itong Iron Giant naman ay biglang gumising at napasabi na andun lang daw pala itong si Joy Boy. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman ang nakita natin. Ang lupit, nagawa na ni Bonnie na mag-transform bilang Nika at mukhang may pag-asa na para labanan yung mga Gorosei. Sasama din sa labanan nitong Iron Giant dahil nga naramdaman niya na ulit itong si Joy Boy. Nakaka-excite yan. Marami pa ang mangyayari. Abangan natin sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!